Ang gabi po mga kapatid, meron lang po akong babasahin sa inyo na katunayan na si Imelda Marcos pala ay naging kliyente rin o naging legal counsel niya rin si Nick Kaufman, ang legal counsel ni Duterte ngayon. Eto, basahin ko po sa Tagalog kasi po ito ay English, no? Basahin ko po. Kinatawa ng international na abogado na si Nick Kaufman ang mga batang Gaddafi, no? Ipinagtanggol ang pinuno ng Democratic Republic of Congo. Ayan, ulitin ko po. Kinatawa ng international na abogado na si Nick Kaufman ang mga batang Gaddafi. Ipinagtanggol ang pinuno ng Democratic Republic of Congo na si Jean-Pierre Bemba laban sa mga krimen sa digmaan at si Imelda Marcos ang kliyente. Sa taong ito, sasabak si Kaufman sa isa sa pinakamahirap niyang kalaban, Interpol. Ang abogado ay nagpepetisyon sa international na organisasyon ng kriminal na pulisya na naka-headquarter sa Lyon, France, na tanggalin ang pangalan ng isang maningning na negosyanteng Aprikano mula sa listahan nito. Isang mahirap na labanan kung hindi man. Ang negosyanteng pinag-uusapan ay ang 33 taong gulang na financier ng Zimbabwe at tagapagpahiram ng pera si Frank Buyanga na nakulong sa kanyang pinagtibay na bansa ng South Africa hanggat nasa listahan ang kanyang pangalan. Si Buyanga ang anak ng isang dating Zimbabwean civil servant na ipinanganak sa London, ay nagmamay-ari ng Rolls-Royce, 2 Lamborghini, isang Aston Martin DB9 at isang Bentley Continental. Nakatira siya sa isang marangyang penthouse sa Michelangelo Towers sa gitna ng Sandton, Johannesburg, at nakikipag-ugnayan sa mga celebrity gaya ng dating manlalaro na football ng Liverpool at England na si John Barnes. Inisyu ng Interpol si Buyanga na tinawag na Red Notice noong Pebrero 2012. Ito ay binibigay sa isang taong sumasailalim sa warrant of arrest o isang taong kinakailangang magsilbi ng sentensya. Habang pinapatupad ang paunawa, maaaring tanungin ng pulisya sa karamihan ng mga bansa sa mundo ang tao at tingnan ang extradition. Nakakita ako ng isang artikulo na balita tungkol dito habang ako ay nasa Equatorial Guinea. May nagpadala sa akin ng link sa aking email, sabi ni Buyanga. Ngayong taon, pinatigil ng pulisya si Buyanga sa OR Tambo International Airport sa Johannesburg patungo sa Zambia para sa negosyo. Pagkatapos mag-flash ang pulang notice sa check-in screen, 4 na oras na inusisa ng mga tiktik si Buyanga at pinauwi. Ayon sa press office ng Interpol, hindi ito nagkomento kung kailan o bakit inilabas ang isang paunawa sa kaso ni Buyanga. Itinuro nila ang Forbes Africa sa gobyerno ng Zimbabwe. Kinumpirma rin ng opisina na valid ang Red Notice hanggang sa hiniling ng humiling na bansa na tanggalin ito. Nakaapekto rin ito sa aking negosyo kapag nakipagkalakalan ako sa mga bangko o nagsimulang makipagkalakalan sa mga tao. Kapag nakita nila na nasa Interpol ako, isinasara nila ang mga account sa bangko at iyon na, sabi ni Buyanga. So ayun na po, ang epekto. Sa ugat ng lahat ng ito ang negosyong pagpapautang ng Buyanga sa Zimbabwe. Sinabi niya na nagtapos siya ng degree sa economics mula sa North London University noong 2004 at lumipat sa Zimbabwe noong 2005, kung saan nag-set up siya ng isang stable ng kumpanya kabilang ang lisensyadong lending arm Hamilton Finance. Ang yaman. Ito ang lupain kung saan nagtatrabaho si Frank Buyanga Sr. bilang isang assistant secretary sa Ministry of Trade sa Zimbabwean government. Isang iskandalo sa nawawalang pondo ang nagtulak kay Senior Buyanga na magbitiw. Ang kanyang ama, sa kabila ng kanyang walang humpay na pag-alis mula sa Ministeryo ng Kalakalan, ay hindi namuhay ng isang kontrobersyal na buhay gaya ng kanyang anak. Siya ay mas mapayapa at medyo nag-isa, ngunit nagpatakbo siya ng maraming negosyo sa paligid ng lungsod. Siya ay isang negosyante ng tuluyan kahit na mula sa kanyang kabataan, tsak na alam namin na mapuputol ang kanyang mga ngipin sa negosyo na tumangging magpangalan. Ibig sabihin po, itong si Kaufman ay naging
lawyer din ni Imelda Marcos. So, eto, sa isang limping ekonomiya, kapos sa mahirap na pera mga tao ay naakit sa pagpapahiram tulad ng isang malamig na inumin sa disyerto. Sinigurado ng mga nangungutang sa buyanga ang kanilang mga pautang sa kanilang mga tahanan. Paminsan-minsan ng mga defaulter ay tumanggi na ibigay ang kanilang mga bahay na mahantong sa paglilitis at lumalagong kawalang kasiyahan. Ang mga masaklap pa ang mag-asawa sa mga default na dinala ni Buyanga sa korte ay mga mataas na politiko. Tinawag ng gobyerno ng Zimbabwe ang mga pautang na isang pagkukunwari at nag-imbestiga ang pulisya. Dahil hinuhuli nila ako, pinananatili sa loob ng hindi na itala ang pag-aresto. Pagkatapos ay palayain ako. Tapos may darating na kapag-anak sa pulis at sasabihin, Frank, just sign off the property of the assets and we will let you go. Ayan, says Buyanga, si Frank ay isang makulay na karakter, hindi gusto ng mga tao ang mga kwento tagumpay na lalo na mula sa mga taong nagpakita ng kanilang kayamanan, sabi ni Kaufman. Noong October 2010, sinara ng pulisya ng Zimbabwe ang kaso, ngunit noong 2012 ay dumating ang paglitis laban sa isang mataas na profile sa politiko at mukhang nagbabago ang tono ng pulisya. May kasong sasagutin si Buyanga, dapat siyang mag-ulat sa pulisya ng Zimbabwe. Sabi ng tagapagsalita ng pulisya ng Zimbabwe na si Charity Karamba. Hindi binukod ni Kaufman ang paglapit sa gobyerno ng Zimbabwe, ngunit nagpetisyon sa Interpol na tanggalin ang pangalan ni Buyangan sa listahan. Gumawa kami ng isang petisyon na nagngangatwiran na ang pulang abiso ng Interpol ay nakakatugon sa mga kinakailangan. Nagtatalo kami na ito ay nakakasakit sa konstitusyon ng Interpol dahil ito ay may bahid ng mga motibong pampolitika. Pangalawa, ito ay nakakasakit sa mga patakaran ng Interpol na ito ay mahalagang idisenyo upang pilitin ang isang resolusyon sa kung ano ang epektibong isang sibil na kaso, sabi niya. Ayan. Maaring tumagal ng ilang buwan bago magdesisyon Interpol sa petisyon. Hindi nito kailangang magbigay ng mga dahilan para sa desisyon nito at walang apela. Ito ay isang seryosong paninirang puri sa pagkatao kapag mayroon kang isang tao na ipinapalagay na inosente pagkatapos ay lumitaw ang kanyang larawan kasama ang mga katulad ni Osama bin Laden at ng kanyang mga alipores. Kung gayon, yun mismo ay may epekto sa isang lehitimong negosyante na nagsisikap na magsagawa ng mga aktibidad, sabi ni Kaufman. Ang kasong ito ay isa sa maraming mataas na profile na legal na labanan na usapan ni Kaufman na ipinanganak sa Liverpool at lumaki sa Birmingham. Nag-aral siya ng abogasya sa Cambridge at naging isang abogado. Ang una niyang kaso ay sa Birmingham Crown Court, kung saan ipinagtanggol niyang isang babaeng inakusahan ng pagnanakaw ng $76 mula sa handbag ng isang kaibigan ng isang hen night. Ang babae ay naghalal ng isang pagsubok sa hurado. Nanalo si Kaufman at lumakad siya ng may kondisyon na paglabas. Si Kaufman ay gumugol din 2 taon bilang isang tagausig sa International Criminal Court sa The Hague. Mahigit 20 taon pagkatapos ng Birmingham Crown, si Kaufman na nakatira sa Israel ay naglakbay sa mundo upang labanan ang mga malalaking kaso. Sa kaso ni Gaddafi, nagsampa siya ng aplikasyon ng anak ng dating pinuno, Libya, si Aisha, na nawagan sa ICC na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang kaso ng Buyanga ay maaaring hindi gaanong kalubha, ngunit ito ay nangangako na magiging kasing drone emotional. So, ibig sabihin po, isinalaysay ito ni Kaufman at nalaman natin na siya pala ay abogado din ni Imelda Marcos dati, no? So ibig sabihin, pwede rin po palang makontrol ng mga Marcos ang pag-aresto ay ang pagiging legal counsel niya kay Duterte. So wala na pong magagawa. Kung mas mababayaran ni Marcos itong si Kaufman, eh wala nang magagawa itong si Duterte talaga. Kaya lang, matatag si Kaufman kay Duterte dahil mas malaki ang bayad sa kanya. So, talagang malawak ang
ang ano ni Marcos. Malawak ang tawag dito, ang contact, no? So, wala na po talaga sa nangyayaring ito na nanggugulo na ang mga Duterte is sipin nyo, no? Malay nga ba natin, baka ito pang sana ma-raid yung bahay ni Duterte para malaman natin ang katotohanan. Kasi ang mga drug lord po, no? Sa totoo lang, yan po ay lahat ng tahanan ng mga drug lord, may mga underground, may mga lagusan, no? Yung po pinapakita ni Duterte na bahay niya na siya'y kaawa-awa, no? Palabas niya lang yan na kunyari siya ay isang talagang makamahirap. Kasi alam niyo naman si Duterte na mapanlin lang, di ba? So, malamang na itong si Duterte ay meron ding lagusan ang tahanan nito, no? Yan. Malamang na may lagusan din ito, no? Ayan, no? Kung ang KOJC ni Duterte at Kibuloy ay may mga tunnel, di ba may tunnel yung kay Kibuloy? At ganun sa bahay ni Digong, no? Entrance yung Green Gate. Yung Green Gate na laging tinatayuan ni Duterte, na bahay at pero lumalabas na simple living. Mga Dutae family, pero tuktok ng bundok, may palasyo. Ayan. Basahin ko po sa inyo ito, no? Akin po itong pinost dahil syempre po kailangan nating maging maging malawak ang pakiramdam, no? Ito. Ito nga ang sabi ko, no? Parang idea lang ba? Magkaroon ng idea rin, ano? Para lubusin na. Isang laban na lang, isang biyahe na lang ang gawin ng mga kapulisan at militar dito sa kay Duterte, no? Sabi ko nga, ma-check sana ng militar at kapulisan, lalabas check ang katotohanan. Malapit na, maamoy ng K9, nangangamoy kaba na ang mga dugyot. Ayan. Sabi ko, ma-check sana ng militar at kapulisan. Lalabas din ang katotohanan. Lalabas check ang katotohanan. Malapit na maamoy ng K9. Nangangamoy kaba na ang mga dugyot. Kasi di po ba hinaharangan na nila yung re-raid na daw yung bahay ni Duterte? Ito ang sabi ko, no? Ito po parang ramdam ko lang, no? Kung ang KOJC ni Duterte at Kibuloy ay may mga tunnel at ganon sa bahay ni Digong ang entrance ay yung Green Gate na bahay at para kunwari lumabas na simple living lang ang mga Duterte family, pero sa tuktok ng bundok ay may palasyong bahay, dumadaan sa tunnel, kaya noon pa yan labas-pasok kunwari sa maliit na bahay si Duterte. Ang style na yan, carbon. Kay drug lord kingpin na si Pablo Escobar Gaviria ng Colombia at Joaquin Aca El Capo Guzman ng Mexico na may mga tunnel lagi at sure alam nila yan tulad sa movie at true story, no? 'Di ba? Ganyan po The Shawshank Redemption at Law Abiding Citizen. Parang ganun po ang aking nakikita sa buhay ni Duterte. Kasi tingnan niyo po yung sinasabing mansyon ni Polong Duterte sa Valenzuela. Meron din daw po yung underground. Doon po nahuli yung kanyang budigero nung niregion ng NBI. At sinabi nga po, balita nga po doon ay meron yung underground. At hindi po malaman kung saan ang lusot, kung Pampanga, Baga o Bulacan. So, alam po natin na ang lahat ng ginagawa ni Duterte ay kabaliktaran. Ang mga pagpapaawa, ang mga kunyari ay galit sa drugs, pinagpapatay ang mga drug user daw, pero siya pala ang drug lord. Ngayon,
Sa pagpapakita niya na sila ay mahirap lang, no? Yan. Lumabas na po ang mga katotohanan at alam din yan ni Senador Trillanes na talagang bilyon ang pera, trilyon ang pera ni Duterte, no? At yan nga po, akin din po itong nararamdaman na ang bahay na pinakikita ni Duterte bilang isang mahirap siya ay pagkukunwari lamang. Yan. Sa likod niyan ay merong palasyo ang mga Duterte. Kaya dapat ang ating kapulisan at ang ating mga militar ay maging matalino. No? At bakit takot na takot ang mga Duterte na i-raid ang bahay ng kanilang ama? Yan po mga kapatid, maraming salamat. Shinare ko lang po at itong si Kaufman, gagawin ang lahat para din sa pera. Kawawan Duterte, naisahan pa rin siya. No? Kalain nyo. Lawyer din pala ni Marcos yan, ni Imelda. So, naisahan siya. Pagkano ang bayad kay Kaufman? Malaki, ano? Siyempre, alam ni Kaufman, hindi niya na mapipigil ang ICC sa paghahatol kay Duterte pagdating ng huling hearing, sapagkat alam niya na malakas ang ebidensya. Pinapakita lang ni Kaufman na inilalaban niya, pero ang totoo, pera ni Duterte ang habol niya. Salamat mga kapatid. Thank you so much and good night.